balita naman sa labas ng bansa, kauna-unahang solar-powered bus sa Africa pinasinayan. At chocolate maker sa Ivory Coast sa Africa isinusulong ang 100% Ivorian chocolate bar. Ang globalita ni Pauline Requesto. Sinusubukan ngayon sa Ivory Coast na makalikha ng 100% Ivorian chocolate bars na may mga simbolo ng kanilang bansa lalo't paparating na ang araw ng kanilang kasarinlan. Magtataglay ito ng kanilang tradisyonal na maskara at pambansang coat of arms. Ang hakbang na ito ay tugon ng ilang local businessmen sa matagal ng suliranin ng kanilang bansa. Bagamat sa kanila kasi kinukuha ang cocoa na pangunahing sangkap sa paggawa ng tsokolate, malaking bahagi naman ito ay napoproseso sa Europa at ibang bansa. Isang paggawaan ng tsokolate sa Ivory Coast ang nais patunayan na kayang makalikha ng kanilang bansa ng dekalidad na tsokolate. Sa loob ng isang dekada, kanilang kinukuha ang luya, cashew nut at nyog sa mga lokal na negosyante habang pinaguhusay ang kalidad ng iba pang sangkap. Makatutulong ang hakbang na ito sa hangarin ng Pangulo ng Ivory Coast na pataasin pa ang kabuuang produksyon ng tsokolate bawat taon. Mula 30%, ang kanilang bagong target ay 50% pagsapit ng taong 2020. Sa kabilang banda, tuloy ang kampanya ng local chocolate producers para mahikayat ang mga kababayan na tangkilikin ang kanilang produkto at palawakin ang market ng Ivorian chocolates. Nais nilang buwagin ang paniniwalang mahirap gawin at may kamahalan ang halaga nito. Pinasinayaan sa Uganda ang kauna-unahang solar-powered bus sa buong Africa. Ang nasabing bus na tinatawag na Kayula ay pinapaandar sa pamamagitan ng solar panel na nakalagay sa bubungan nito. Ito rin ang inaasahang pinakaunang solar-powered bus sa buong kontinente na maaaring magamit ng publiko. Kaya nitong okupahin ng 35 katao at tumakbo ng humigit kumulang 80 kilometro kung buo ang pagkakakarga ng enerhiya. Maliban sa araw, maaari rin itong mapaandar sa pamamagitan ng kuryente. Environment-friendly din ang naturang bus dahil hindi ito bumubuga ng mapanirang carbon dioxide sa atmosphere. Sa ngayon, nagkakahalaga ng $140,000 ang prototype bus, ngunit inaasahang bababa pa ito sakaling magkaroon ng maramihang produksyon. Wala pa namang eksaktong petsa kung kailan ito magagamit ng publiko. Para sa PTV News, ako si Pauline Requesto. Hi, ako po si Aljo Bendijo. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.